Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ito ay, siya iyon. Anong klaseng kabaitan ito ng tao? Nalilitong sumulyap si Han Sanchen sa bisita, at pagkatapos ay kay Luo Yinger sa itaas ng pavilion. Saglit na hindi niya maari kung anong kanta ang kinanta niya. Go, nakilala ko si Mr. Han. Ang taong dumating ay si Guchu. Pagdating niya sa courtyard, yumuko siya ng malalim kay Han Sanchen, binigyan siya ng mababang profile. Princess, Lonely Sun, ano ang ibig sabihin nito? Sa totoo lang, si Go ang humiling sa Luo City Lord na ayusin ang laro. Para maiwasan ang galit ni Mr. Han, hiniling ko ang prinsesa na lumapit, sabi ni Go na nakayuko sa kahihiyan. Young Master, ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Sabi ni Han Sanchen. Alam ni Gumo na hindi ito maganda, ngunit gusto pa rin ni Gumo na hilingin kay Mr. Han na huwag na niyang alalahanin ang mga naunang salita ni Gumo. Handa si Gumo na ipagpalat si Wang Rong kay Mr. Han. Ngayon lang, ang pag-aatubili ni Go ay talagang isang duwag na gawa. Nag-aalala ako na pagkatapos ng transaksyon sa pagitan mo at sa akin, ang iba ay mananatili sa lupa. Pagkatapos ng 3 araw, papatayin ka ng espesyal na sugo, at ang pamilya ni Go ay madawit. Iyon ang dahilan kung bakit tumanggi akong makipagnegosyo kay Mr. Han sa harap ng napakaraming tao. Nang marinig ito, sa wakas ay naunawaan ni Han Sanchen, na ang ibig sabihin ay gusto niyang gawin ang deal na ito, ngunit ayaw niyang malaman ng mga tao sa labas na mayroon siyang ganoong relasyon sa kanya. Kung hindi, kapag siya ay natalo ng espesyal na sugo, ang kanyang malungkot na pamilya ay madaling gamitin ng mga taong may lihim na motibo upang saksakin ang kanilang mga kutsilyo. Sinasabi mo na siya ay isang malupit na negosyante, at alam niya kung paano maging matalino at protektahan ang kanyang sarili sa mga kritikal na sandali, o siya ay napakatalino at maingat sa bawat hakbang. Sa madaling salita, gumagawa lang siya ng mga pagpipilian na kapaki-pakinabang sa kanyang sarili. Parang cold-blooded at tuso, pero kung pag-iisipan mong mabuti, maiintindihan mo. At saka, walang pakialam si Han Sanchen sa mga bagay na ito, ang mahalaga sa kanya ay ang tagumpay ni Wang Rong. Hehe. Masyadong nag-aalala ang Lonely Sun. Hindi business person si Mr. Han, kaya hindi ako magpapaikot-ikot tungkol sa ilang bagay. Kung tungkol sa transaction, gusto kong gawin, at ipinakita ko rin ang mga paninda ko. So, ngayon ikaw kung payag ka, natural walang magiging problema. Ha, ang galing. Siyempre, napakalinaw ni Han Sanchen tungkol sa mga intensyon ni Guchuan. Gusto niyang makipag-deal, pero ayaw niyang magbigay ng pahayag. Iguguhit nito ang 2 magulang ni Luo Jin. Ang pagpatay sa 3 ibon gamit ang isang bato ay talagang sapat na matalino. Kaya lang, walang human touch ang mga matatalino, at minsan sa business world lang nagagawa. Gayunpaman, siya ay tuso, at si Han Sanchen ay hindi tanga, binati niya sila na may ngiti sa ibabaw, at matagumpay na natapos ang pagpapalitan ng mga kalakal. Tuwang-tuwa si Han Sanchen, at mas lihim na masaya si Guchu. Ayon sa kasunduan, ginawa ni Han Sanchen ang pundasyon para kay Guchu, at nang maglaon, direktang itinuro din niya sa kanya ang ilan sa mga diskarte sa kung fu na natutunan niya. Ang susunod na gagawin ni Guchu ay karaniwang patatagin ang pundasyon, at pagkatapos ay patuloy na matuto ng buo. Hindi ito nakapagpasaya sa taong ito, at naisip pa niya na isang araw ay papatayin niya ang quartet tulad ni Han Sanchen ngayon, at sa oras na iyon, ang malungkot niyang pamilya ay aakyat sa langit sa isang hakbang at magiging isang pamilya ng mga demonyo. Siyempre, ang kanyang posisyon sa malungkot na pamilya ay magiging mas ganap na core. Matapos ang lahat ng ito, maliwanag na ang langit.
Gayunpaman, hindi umalis si Guchu. Sinulyapan niya si Luo Jin, pagkatapos ay tumingin kay Han Sanchen, nga pala, Bayani Han, ano sa palagay mo ang espesyal na sugo na humihiling sa iyo na maghintay dito ng 3 araw? Ano ang iyong opinyon, Mr. Gu? Tanong ni Han Sanchen. Talagang hindi ka mapaghihiwalay sa pag-alis, kahit na hindi ka pinigilan ni City Lord Luo, at tinulungan ka pa nitong makatakas, sabi ni Guchu. Tumanggo si Han Sanchen, talagang gusto niyang manguna sa direksyong ito, halatang binanggit ni Guchu ang aspetong ito sa ilang pangungusap, kaya mahina niyang sinabi, sa puntong ito, gustong malaman ni Han, bakit? Alam mo, ang Panginoon ng lungsod ng Luo dito. Kung tutulungan niya si Han na makatakas, hindi ba magiging madali? Matapos mahulog ang mga salita, biglang nagpakita ng kahihiyan si Luo Jin, at halatang umiling si Guchu, Hero Han, hindi mo alam. Sa totoo lang, bagamat si Luo talaga ang City Lord ng Yetian City, sa katunayan, siya ang higit na namamahala sa kabuhayan at pamamahala ng mga tao sa lungsod. Sa madaling salita, mauunawaan mo na ang Gumo ay talagang isang pape na namamahala sa Yetian City. Ngayon, ang Yetian City ay maaaring umunlad sa ilalim ng pamumuno ni Gumo, at gayon din, maaari itong maging pareho sa ilalim ng pamamahala ng ibang tao sa hinaharap. Ang Gumo ay hindi natatangi at hindi mapapalitan. Tumanggo si Han Sanchen, hindi nagsalita, at piniling magpatuloy sa pakikinig. Bagamat ang Yetian City ay kung saan nagsasalita si Luo Jin, hindi ito isang lupain ng pangangibabaw. Dito, siya ang emperador ng lupain, ngunit palagi niyang isinusuot ang salitang, lupa, hindi ang tunay na emperador. Kung ito ay Yetian City o iba pang mga lungsod, kung gusto mong mabuhay sa lupain ng mga demonyo, paano ito magiging kasing simple ng pag-asa sa iyong sariling lakas? Kahit na mayaman ang isang lungsod, gaano man kalaki ang pera na magagamit para sa pagtatayo ng pagtatanggol sa lungsod, sa huli, palaging may hangganan. Ngunit sa lugar ng mga demonyo, ang gubat ay biktima ng malalakas, at lahat ay nagsisiksikan para sa init. Ang gayong mataas na limitasyong pagtatanggol ng lungsod ay maaaring makayanan ang isa, o kahit na dalawa, ngunit maaari ba itong manatiling hindi matatalo sa loob ng daan-daang taon? Tumanggo rin si Guchu at sinabing, oo, kung gusto mong hindi matalo sa prosesong ito sa loob ng daan-daang taon, maliban na lang kung ito ay isang malayong maliit na bayan. Hindi lang ito liblib tulad ng sa atin, ngunit napakalapit nito sa Burning Bone City. Isipin mo, may ilang tao ang mamimiss sa lugar na ito. Naunawaan ni Han Sanchen na ang isang lungsod na may ganitong geographical na lokasyon gaya ng Yetian City ay natural na mapapanood ng maraming tao. Sa makatuwid, ang mga hamon na kinakaharap ng Yetian City ay dapat na napakarami. Sinasabing walang maliliit na opisyal sa ilalim ng paanan ng anak ng langit. Natural, walang maliliit na bayan sa ilalim ng paanan ng anak ng langit. Ang Yetian City ay isang lungsod na umaasa sa komersyo at kalakalan upang patatagin ang mga paa nito. Natural, siguradong may malaking puwersa sa likod nito para suportahan ito. Kung hindi ko alam kung ilang beses nagbago ang may-ari dito, paano magkakaroon ng katatagan ngayon? Ibinuka ni Han Sanchen ang kanyang bibig, gusto kong itanong, mayroon bang tinatawag na Dragon Vein dito? Diretso sa punto si Han Sanchen, na halatang hindi inaasahan ng dalawa. Halatang nagulat silang dalawa, at pagkatapos ay nagsabi, si Mr. Han ay winasak ang Chanmo Castle, at tila may mga bagay na hindi mo may tatago sa iyo. Tama, ayon sa alamat, ang buong primeval forest sa labas ng Yetian City ay ang Dragon Vein ng Yetian City. Ito ay isang sikreto na dapat malaman ng bawat Panginoon ng lungsod. Gayunpaman, masasabi ito ni Gu ngayon, at naniniwala ako na si Mr. dapat maintindihan ni Han ang kahulugan ni Gu. Bumoto para sa mga sertipiko. Paanong hindi maintindihan ni Han Sanchen ang kahulugan nito? Sa totoo lang, bagamat ang Yetian City ay nangangailangan ng proteksyon, at sa ilalim ng proteksyon, dapat itong magbayad ng isang tiyak na bayad. Ngunit sa mga taon na ito, ang kita ng buwis ng Yetian City ay tumataas bawat taon, na nagpapahirap sa pananalapi ng Yetian City. Ang 8 taong komperensya ay talagang hindi ang unang pagkakataon na gaganapin ito ng Yetian City, ngunit ang dahilan kung bakit ito napakahusay sa oras na ito ay talagang ang kakulangan sa pananalapi sa likod nito.
Nais ni Gumo na gamitin ito upang maibalik ang dugo, ngunit nakita rin ni G. Han na ang kita sa buwis ay higit sa triple, na halos maaaring sumipsap ng dugo ng Yetian City. Pinlit ng gobyerno ang mga tao na maghimagsik, at ang mga tao ay kailangang maghimagsik. Nagkataon na narito si Mr. Han, kaya nakipag-usap ako kay Mr. Guchu at nagpas siyang maglagay ng ilang kayamanan sa kanya, mahinang sabi ni Luo Jin. Sa nakalipas na 3 araw, kung may kailangan ka sir, hanggat kaya mo, natural na hindi magiging mademo tayong dalawa, pero pagkatapos ng 3 araw, kapag nanalo ka, tandaan mo na tutulungan ka namin ngayon, pero kapag natalo ka, i-share mo rin ang sikretong ito, keep it safe forever, okay? Bahagyang ngumiti si Han Sanchen, napakalakas ng mga kalkulasyon ni City Lord Luo. Walang sino man ang makakasakit sa iyo kung ipapasaya mo ang magkabilang panig. Lagi mong iiwan ang iyong sarili ng isang paraan. Sir, bagamat kasuklam-suklam ang hakbang na ito, isa ring walang magawang hakbang. Oo, kaya kung tanggapin ang taya mo, pero sigurado ka bang gagawin mo talaga ang lahat para tulungan ako sa loob ng 3 araw na ito? Sabi ni Han Sanchen. Talagang wala siyang maraming pagpipilian, at sa ngayon siya ang pinakamahusay na pagpipilian para sa kanya. Ang sitwasyon ng Primeval Forest, ang data ng Dragon Veins, at ang tinatayang bilang ng mga tao sa likod nito, ang lahat ng sitwasyon ng kaaway, at kasabay nito, ang lahat ng iba pang material na paghahanda ay kasama rin. Sabi ni Luo Jin, ito ang pinakamalaking kaginhawaan na maibibigay nila kay Han Sanchen. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen. Okay, kung gusto mo talagang makalakam ng pera para sa akin, may isa lang akong hiling. Kung matutugunan mo ito, makikipagtulungan tayo. Mr. Han, ano ang iyong kahilingan? Madali lang. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen, at pagkatapos ay bamulong ng ilang salita sa tainga ni Luo Jin. Matapos pakinggan ang mga salita ni Han Sanchen, halos hindi makapaniwala si Luo Jin sa kanyang pandinig. Sir, iyon lang ba? Tama na yan. Paano naman? Nakangiting sabi ni Han Sanchen. Nang makita ang kumpirmasyon ni Han Sanchen, hindi napigilan ni Luo Jin ang tumawa ng malakas. Hindi niya akalain na ganoon kasimple ang kahilingan ni Han Sanchen. Luo ay walang lakas ng loob na sabihin ang anumang bagay, ngunit ang mga ito ay tiyak na hindi isang problema. Pagkasabi niyon, mahinang pumalakpak si Luo Jin, at pagkaraan ng ilang sandali, pumasok ang ilang katulong. Teka, bilasan mo at ayusin ang isang magandang silid para sa 2 kilalang bisita. Tandaan, ang labas ay dapat na mahigpit na binabantayan. Kung walang pahintulot mula sa mga kilalang bisita, ang sino mang lalapit ay mamamatay. Kahit na ang may-ari ng lungsod, pareho lang, naiintindihan mo ba? Naiintindihan ng subordinate. Pagkatapos ng mga salita, nagmamadali siyang hiniling ng lalaki na pumunta sa harap at manguna. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen, at bahagyang yumoko kina Luo Jin, Luo Yinger at Guchu, kung gayon ay. Aalis muna ako. Si Luo Jin at Guchu ay napakalapit, at ngumiti sila pabalik sa lugar. Bagamat hindi malinaw na nakikita ni Luo Yinger ang kanyang mukha, nakikita niya ang kanyang magandang katawan na lumingon at malumanay na sumasaludo. Pag-alis sa likod bahay, sinundan ni Han Sanchen at ng kanyang asawa ang ilang mga nasasakupan hanggang sa isang partikular na hardin na matatagpuan sa kalaliman ng mansyon ng Panginoon ng lungsod. Ayon sa mga tagapaglingkod, ang kabilang hardin na ito ay orihinal na maaliwalas at eleganteng lugar ni Luo Yinger. Kapag walang tao, mag-isang pupunta rito ang kanyang prinsesa, o mag-practice ng piano, o magpinta, o magbasa. Dito, kung saan ang libro ay mabango at ang dilim ay siksik, ito ay napakaganda. Si Han Sanchen ay nasiyahan sa lugar na ito ay talagang napakatahimik at komportable. Sige, mag-abala ka, hindi mo kailangan ng tulong mo dito. Pumasok si Han Sanchen sa guest room, tumingin sa paligid na may kasiyahan, at nagbigay ng mga tagubilin sa mga subordinate sa tabi niya. Ilang tao ang kumuha ng order, nga pala, ano ang oras ng kainan mo para sa VIP? Hindi na kailangang ipadala ito. Oo, matapos paalisan ng ilang katulong, isinara ni Han Sanchen ang pinto. Sinabi ni Ivory, Sanchen, anong kahilingan ang hiniling mo kay City Lord Luo? Matutulungan ba talaga nila tayo?
Ibig sabihin, sa sinabi ng City Lord Luo, parang, napakalakas ng kalaban. Alam na alam ni Ivory kung ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng Dragon Vein na daan-daan o kahit 1,000 beses na mas malaki kaysa sa Sky Demon Castle. At ang City Lord Luo ay isang papi lamang. Gusto daw niyang tulungan si Han Sanchen, pero makakatulong ba talaga siya? Bahagyang ngumiti si Han Sanchen at hinawakan ang kamay ni Ivory. Alam niyang nag-aalala siya, kaya mas nakakaaliw ang mga kilos niya. Alam kong malakas ang kalaban, pero hindi rin naman tayo mahina, di ba? Mahinang sabi ni Han Sanchen. Siyempre naniniwala ako sa iyo, ngunit ito ay 3 araw lamang, at ang kalaban na aking kinakaharap ay napakalakas, ako ay nag-aalala. Ang mga sundalo ay darating upang harangin, ang tubig ay darating at ang lupa ay bumabaha, hindi ako naniniwala na ang mga buhay ay maaaring masuffocate hanggang mamatay sa pamamagitan ng ihi. Sa madaling salita, kung makarating tayo sa tarangkahan ng Burning Bone City, kung tayo ay malapit na sa Burning Bone City, kung tayo ay malapit sa Burning Bone City, kung tayo ay malapit na sa Burning Bone City, kung gayon ay malapit na tayo sa Burning Bone City, malaking biro. Si Ivory ay tahimik, oo, kung namatay sila sa lugar na ito ay opisyal na dumating sa Burning Bone City, kung ano ang mga kwalipikado nagtayo ng harang, na direktang makakapagtanggol sa kanilang dalawa sa hangin, at halos imposibleng makapasok ang mga tagalabas, nakatayo lang sa labas at gustong makita kung ano ang nangyayari sa loob. Sa loob ng 3 araw, ang lalaking iyon ay tiyak na magdadala sa amin ng isang malaking sorpresa. Paano tayo mahuhuli? Pagkalipas ng 3 araw, binigyan ko rin siya ng sorpresa. Pagdating ng panahon, makikita natin kung sino ang higit na nakakagulat sa isa. Malinaw, kung sino ang magsorpresa, kung sino ang mas malamang na maging huling pamilya ni Ying. Anyway, kahit ano pa ang kabilang partido, balak ni Han Sanchen na ganap na lumikha ng isang napakalaking sorpresa para sa kanila. Sa sandaling nawala ang liwanag ng mga tao, saglit na naglaho ang mga salita at naglaho ang mga tao pagkatapos ng ilang sandali, Energy Circle. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!